So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita at talaga namang pinag-uusapan ito ngayon mga kabatid. Isa pong opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas mga kababayan ang nagtraidor sa kanyang sariling inang bayan. Matapos po itong magdeklara mga kabatid, nagdeklara po itong hinayupak na ito ng kanyang withdrawal of support sa kanyang commander-in-chief. Sa mga hindi nakakaalam, ang commander-in-chief mga kababayan na sinasabi at ang presidente ay iisa lamang. At sino yun? Si President Marcos. So ngayon mga kabatid, itong hinayupak na ito, na isang traidor sa kanyang sariling bansa, nagpahayag ng harap-harapan na hindi na niya susuportahan di umano si President Marcos. Kung kaya't mga kababayan, nabubulol ako. Kung kaya't mga kabatid, agaran pong inaksyonan ito ng ating AFP at sinibak po sa kanyang puwesto. Dahil mga kababayan, delikado po ito. Bakit kamo? Sa oras kasi mga kabatid na ang isang opisyal nag-withdraw ng kanyang suporta sa kanyang commander-in-chief, ibig sabihin mga kababayan, may gusto itong tahakin na ibang landas. At ano yun? Klarong-klaro na mga kabatid. Kung anong landas ang gustong tahakin ito, yun po ay ang kalabanin ang gobyerno. Yun po mga kababayan, ang pinaka dahilan nito. Kaya siya nag-withdraw ng kanyang suporta kasi gusto na niyang kalabanin ang kanyang inang bayan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kabatid, panoorin muna natin ang nasabing balitang ito. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Ito malamang mga kababayan, certified na DDS ito, and sa hula ko lang, malamang sa malamang mga kapatid, isa ito sa ating mga kababayang Bisaya na illiterate. Kasi DDS to, malamang mga kapatid. Sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Grabe, commander ng Training Support Group. Ganon kabigat yung kanyang posisyon mga kapatid. Tapos ngayon, nag-withdraw ng kanyang suporta sa kanyang commander-in-chief. And ito yata yung sabi niya, I, Colonel Odi Mongao, withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos. Ang tanong, bakit ka nag-withdraw ng suporta mo, Colonel? Ito mga kapatid, ang hula ko lang dito in my personal view and opinion, Kaya ganito ang ginawa nitong hinayupak na ito. Baka mga kababayan, malaki ang offer nito sa bansang China. Kasi nga after nito mag-withdraw ng kanyang suporta mga kapatid sa kanyang commander-in-chief, nangangahulugan po, nakakalabanin na niya ngayon mga kababayan itong kanyang dating commander-in-chief. And sino ba mga kapatid ang kumakalaban sa ating gobyerno ngayon? Sino ba mga kababayan ang gustong pabagsakin ang ating gobyerno? Hindi ba itong mga DDS mga kapatid na funded ng bansang China? Imposible naman mga kababayan na nag-withdraw siya ng kanyang suporta sa kanyang commander-in-chief kay President Bongbong Marcos nang walang malalim na dahilan. Ito mga kapatid, naniniwala ako, ito po'y nabili na ng bansang China. And hindi na ako magtataka mga kababayan kung ibibenta nitong hinayupak na ito lahat ng kanyang nalalaman mga kapatid, particular sa ating Sandatahang Lakas sa bansang China. Lalo na't may posisyon ito sa AFP. Malamang sa malamang mga kababayan, malaki ang ibinayad sa hinayupak na ito. Kaya dapat dito mga kabatid, ikulong. 'Di ba? Ikulong mga kababayan.
bago pa ito pakinabangan, mga kabatid, no, ng bansang China at gamitin lahat ng kanyang nalalaman laban sa ating sariling bansa. Oo. Kaya kung ako lang, advice ko lang sa ating tawag dito AFP, no? Wag na wag niyong palabasin ito. Ikulong niyo po talaga ito dahil napakadelikado, lalo na't isa siyang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Tuloy. Major General Mike Lohico ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Monggao kung saan sinabi niya that he is withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings. Malamang binura na niya yung mga kababayan, no? Binura na niya yun. Or di kaya binura ng Meta yun, mga kapatid. Kasi yung mga ganyang sensitibong kwan kasi, no, mga statement, no? Ayaw po ni Facebook yan. Lalo na confirm na isa siyang miyembro ng Sandatahang Lakas ng bansang Pilipinas. So technically binubura po yan, mga kapatid, yung mga ganyang statement, binubura po yan ngayon ng Facebook. Kaya hindi na po natin makikita yan ngayon sa kanyang Facebook post. Pero ganun pa man, no, nakita po, no, ng AFP. No, napansin po ng AFP yung kanyang kataksilan. 'Di ba? Kaya ito yung nagiging dahilan ngayon ng pagkatanggal, no, nitong hinayupak na ito sa kanyang pwesto. And dapat lang, no, hindi lang dapat tanggalin to Dapat talaga nito ikulong to, mga kababayan, dahil marami na po itong alam, no, sa departamento sa kanyang departamento diyan sa AFP. 'Di ba? Napakadelikado, mga kapatid, baka yung mga sensitive na mga information, no, ay mabulgar niya doon sa bansang China. Nako, mga kababayan, napakahirap po nun. And malaking butas yun, mga kapatid, sa ating depensa laban dito sa ginagawa ng China ngayon sa atin. Tuloy. Of Colonel Monggao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Monggao. At least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Monggao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung Mamaya niyan, mga kababayan, matagal na pala itong bayad ng China, Tapos nag-iispiya. 'Di ba? Yun yung napakadelikado talaga dito, mga kapatid, no? Dahil yung mga Pilipino, no, walang exempted dito, no? In general, mga kababayan, ang mga Pilipino po ay mukhang pera. Ngayon, pag inoferan to, mga kababayan, sabihin lang natin, sige, 20 million, no? Ikanta mo lahat lahat ng nalalaman mo, no? Diyan sa iyong ahensya na kinabibilangan, which is itong Armed Forces of the Philippines. Malamang kakanta talaga tong hinayupak na ito, lalo na kung Bisaya to, mga kababayan. No, kasi mga Bisaya, kasi mga kapatid, no hate sa mga Bisaya, kasi ako Bisaya din ako, pero mga kababayan, uulitin ko sa inyo, ang mga Bisaya po ay mukhang pera. Literal po yan, mga kapatid. Ngayon kung Bisaya to, 100% mga kapatid, sure ako dito, no? Kapalit ng pera, mga kababayan, ipagkakanulo ng hinayupak na ito yung kanyang sariling bayan. 'Di ba? Kaya dapat, mga kapatid, no, ipakulong ito. At 'wag nang bigyan ng parula, mga kababayan. No, ipakulong talaga ito, mga kapatid. Para lang, no, ma-secure yung mga impormasyon na alam nitong hinayupak na kernel na ito, mga kapatid. Tuloy. yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that Biruin mo yan, Siya, itong katungkulan nitong hinayupak na ito, mga kababayan, no, siya daw yung naghuhulma ng mga mindset ng ating mga kasundaluhan. Ngayon, mga kapatid, kung nagturo ito ng maling mindset sa ating mga kasundaluhan, abay, mga kababayan, kawawa po ang ating bansa. 'Di ba? Kawawa po, mga kapatid. Mamaya nito, turuan niya yung kanyang mga kabaro na, ang China ay kaibigan natin, At ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari talaga yan nila.
Wala na mga kababayan. Naibenta na sa China yung West Philippine Sea. Pagka ganun mga kabatid. Mamaya niyan mga kababayan, imbis na ang kalabanin ng ating mga kasundaluhan mga sundalo ng Inchik, mamaya niyan mga kapatid, sila na diyan, no? Ang mag-aaway or maglalaban-laban. 'Di ba? Delikado mga kapatid. Napakasensitibo pala talaga ng posisyon itong hinayupak na ito. Kaya hindi sapat mga kababayan yung sibakin lang siya sa pwesto. Dapat, ako lang masusunod, dapat ibartulina ito. No? Huwag hayaang madalaw ng kung sino mang pamilya niya. 'Di ba? Dahil mga kababayan, hindi basta-basta yung mga hawak nitong impormasyon. Dahil nga mga kapatid, isa siyang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And alam naman natin na ang Pilipino, no, ay mukhang pera. Bigyan mo lang yan ng malaki-laking pera, no, wala na. Ipagkakanulo na yung sarili niyang bansa. And ang China mga kababayan, no, yan talaga ang gagamitin mga kapatid ng China para masakop nila yung ating teritoryo. Napakadelikado po mga kababayan. Kaya kung ako, kay President BBM, gawan niya ito ng, ano bang tawag doon? Executive order na dapat ikulong ito, no, sa isang facility na kung saan wala po siyang makakausap na kahit sino dyan. Maliban doon sa kanyang mga sariling bantay sa kanyang selda. 'Di ba? Biruin nyo, first time mangyari ito mga kabatid. Na sa kalagitnaan sa kalagitnaan ng girian ng China at Pilipinas, first time mangyari mga kababayan na merong isang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang ura-uradang nag-withdraw ng kanyang suporta sa kanyang commander-in-chief. Ano pa ba ang iisipin natin dito mga kabatid? No? Ako pa lang mga kababayan, in my personal opinion, nabili na ito ng bansang China. No, kaya ganito yung takbo ng kanyang utak. May posisyon ka na sa gobyerno, may posisyon ka na sa AFP, no? Yung posisyon mo pinapangarap ng iba 'yan. 'Di ba? Pangarap nila 'yan tapos suddenly magdideklara ka ng withdrawal of support mo sa iyong commander-in-chief. Sa anong dahilan? 'Di ba? Hindi mo gagawin 'yan kung wala kang malalim na dahilan. Baka hindi lang 20 million ang inoffer dito, baka mamaya niyan 50 million tapos house and lot pa doon sa China. 'Di ba? Hindi posible 'yan mga kababayan. No? Lalo na't ang magiging ending talaga nitong hinayupak na ito, dahil nag-withdraw na siya ng suporta niya sa kanyang commander-in-chief. Ibig sabihin na niyan mga kapatid, kakalabanin na niya. No? Magiging kalaban na siya ng state mga kababayan. Yan na po ang susunod niya na gagawin niya. Kasi kung matinukang ang tao, matinukang opisyal, hindi mo sisirain ang sinumpaang tungkulin mo sa iyong inang bayan. Pero dahil ginawa mo yan, ibig sabihin, meron kang pinaplano na masama laban sa sarili mong bansa. Tuloy. May have some bearing on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong Article 63 of the Articles of War. Ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Ang maaari nitong mangyari ay possible dismissal from the service and whatever punishment a court martial may decide
in this particular case. So yun ang Nako, mga kababayan. Kawawa talaga tong hinayupak na ito. No? Unang-una kasi mga kapatid, hindi lang po siya ordinaryong sundalo eh. Isa siyang opisyal. 'Di ba? Tsaka mga kapatid, bago ko makalimutan, dapat lahat ng benefits nito i-forfeit. No? I-forfeit po talaga mga kapatid nang wala siyang mapakinabangan. Oh. Kasi mga kababayan, hindi na po makatarungan na matapos siyang magtaksil sa kanyang inang bayan mga kapatid ay pasasahurin pa siya. No, nabubulol ako. Pasasahurin pa siya mga kababayan ng ating gobyerno. Wala lang nga siyang suporta sa kanyang commander-in-chief eh. Wala lang nga siyang suporta sa kanyang presidente eh. Oh, tapos pasasahurin pa siya ng gobyerno. That is unfair mga kapatid. Dapat dito, no, i-forfeit lahat ng benefits nitong hinayupak na ito. 'Di ba? Yung ganitong mga taksil sa kanyang sariling bansa, hindi na ito dapat binibigyan pa ng pleasure mga kababayan ng gobyerno. Oh, dapat nito, no, ikulong ng habang buhay. Nang matikman niya mga kapatid yung resulta ng kanyang pagiging traidor sa kanyang sariling bansa na dati niyang pinagsisilbihan. Oh. Kasi tingnan nyo mga kababayan, ulitin ko sa inyo, nandyan na siya sa napakagandang posisyon. And the same time, napaka-sensitive na posisyon. No? Pero, mas pinili niyang bitawan yan mga kapatid. No? Kumpara sa ipagpatuloy niya yung kanya, kung ano man yung sinumpaan niya noong siya ay pumasok po sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Mas pinili niya mga kababayan na mawala sa kanya yung posisyon na yan. Ibig sabihin mga kapatid, merong magandang trade na nangyari. No? Posisyon niya, no? Trade niya mga kababayan, no, sa offer ng China. Malamang sa malamang ganun ang nangyari dito eh. 'Di ba? May magandang trade to mga kapatid na nangyari. And gaya ng sabi ko sa inyo, baka hindi lang 20 million, baka 50 million pa plus house and lot doon sa bansang China. Oh. At anong kapalit? Oh, ikanta niya lahat ng kanyang nalalaman, no, sa loob ng AFP. Or baka matagal na to mga kababayan, no, sumasahod ng patago sa China. Tapos nagfi-feed ng kung ano-ano mang mga impormasyon. Delikado to dahil nasa gitna tayo ngayon, no, ng issue natin diyan sa may West Philippines Sea na kung saan mga kababayan medyo crucial po 'yan, no, na issue. And alam naman natin ang China mga kapatid talagang traitor 'yan. At lahat ng pwede nilang gagawin talaga nila mga kapatid, no? Makuha lang nila yung pinagkakainteresan nilang teritoryo natin. Lalo na ngayon na nalalapit na yung digmaan sa pagitan ng China at Taiwan, no? And yung West Philippine Sea kasi na yan mga kababayan, tinatawag nila yan na strategic point. 'Di ba? Makakakuha ng malaking advantage maliban sa ating mga natural resources mga kapatid na nandyan sa West Philippine Sea. Makakakuha ng malaking advantage itong China, no, sa kanilang nalalapit na digmaan with Taiwan, no, kapag nakuha nila yung West Philippine Sea na yan. Oh, makakaposisyon sila ng maayos mga kapatid. Kaya ngayon, hindi na ako magtataka kung itong hinayupak na opisyal na ito, no, ay binili ng China at ibinenta din yung kanyang kaluluwa sa China. Dahil mga kapatid, gagawin talaga lahat ng China, no, makakuha lang sila ng advantage mga kababayan sa kanilang mga kalabang bansa. Ganun yun mga kababayan. Kaya ito, no, dapat parusa general ang ibigay sa lintik na makapiling opisyal na ito mga kababayan. Halos lahat ng mga kasamahan niya diyan, yung mabababa ang rango, pinapangarap itong posisyon niya, pero siya mga kapatid, ginanya niya, binaboy niya yung posisyon niya. Oh.
And ito, naniniwala talaga ako, may malalim yan na dahilan. May magandang trade yan, mga kapatid, no? Sa ating kalabang bansa. Kaya niya ginawa yan, mga kababayan. And ito din, siguro, iniisip niya na pag ginawa niya to, mga kapatid, susunod sa kanya yung mga na-impluwensyahan niya. Kasi yun yung trabaho niya eh. No? Nagsiset siya mina-mindsetting niya yung mga, kasundaluhan natin. Siguro yun mga kababayan. No, ang iniisip niya na kapag ginawa niya to, nag-resign siya, yung mga naging kaibigan niya, yung mga tinuruan niya, no, na mga mabababang sundalo, no, yung mga regular lang na mga army, susunod sa kanyang yapak, no, kung saan siya pupunta. 'Di ba? Yan yung iniisip niya eh. Kumbaga mga kapatid, nag-i-expect siya ng domino effect. Kanya nga lang mga kababayan, wala namang sumunod. No? walang sumunod sa kanya. Siya lang talaga ang sinibak. Oh. Grabe mga kapatid, ano. Sobrang lala na po nitong isyung politika sa ating bansa ngayon. No? Pati mga opisyal natin, mga kababayan, pinapasok na po talaga, no, ng impluwensya nitong mga Duterte na ito. Kasi panigurado mga kapatid, supporters ni Sara to eh. Yung ideolohiya ng mga Duterte ang sinusundan nito, kaya nagbitaw ng kanyang suporta sa kanyang commander-in-chief. Hindi na ako magtataka kung isa na rin ito sa mananawagan, no, kung palalayain tong hinayupak na ito, isa na rin ito sa mananawagan, no, sa AFP na mag-withdraw na ng kanilang suporta sa kanilang commander-in-chief. Hindi na ako magtataka. Dito pa lang, klarong-klaro na mga kababayan. Kaya bago pa man ito magkalat ng lagim, no, wag na talaga itong palayain. Diretso na dapat ito sa Bartolina, mga kababayan, at dapat i-separate, no, yung kulungan nito. Nang sa ganon, lahat ng impormasyon na hawak nitong hinayupak na ito ay hindi na po makalabas, no, sa China. Dahil napakadelikado mga kapatid. Ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003 kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was... Yung time na yon na nangyari yan mga kababayan, wala pa namang wala pa namang hidwaan sa pagitan ng China at hindi ko naman sinasabing zero talaga, no, yung issue ng Pilipinas at China, no, kasi nung mga panahon ni Gloria kasi mga kapatid, pabor din naman kasi si Gloria sa China eh. Kaya nung time na yon, nung nagrebelde sila Trillanes, hindi po yun tungkol, no, sa issue ng China at Pilipinas. No, yun po ay tungkol po yun sa pagiging corrupt literal ni Gloria Arroyo. 'Di ba? Yun yung adhikain nung pagmarcha nila Trillanes noon. Pero itong dito sa hinayupak na official na to ngayon mga kababayan, naiiba po ito. Dahil alam naman natin mga kapatid na itong kaguluhan ngayon na nangyayari sa loob ng ating bansa ay kagagawan po ng bansang China. Dahil ang aim nga ng China mga kababayan para mapabagsak ang ating bansa is guluhin mismo yung loob ng ating bansa ngayon. And alam din natin mga kababayan na itong mga Duterte, no, sila po yung mga propagandista ng China. At lahat ng kanilang ginagawa ngayon mga kapatid ay para po yan i-glorify ang bansang China. At isa sa kanilang dahilan, no, kung bakit nag-aalsa sila, no, itong mga Duterte isa sa mga dahilan ng mga Duterte kung bakit nag-aalsa sila laban sa gobyerno ni Marcos dahil nga mga kababayan, no, hindi na po nila matanggap na ang Marcos administration ay nagbalik loob sa bansang Amerika at itinatakwil, no, yung impluwensya ng China na pinalakas noon, no, during Duterte administration.
Di ba? Kung pagbabasihan nga natin yung mga naging statement nila Sara Duterte, no, nila Pulong, 'di ba? Lahat 'yun pabor sa China. Si Sara Duterte noon, sabi niya, no, hindi siya makikiisa sa Marcos administration sa pagdi-demonize di umano sa bansang China. Sila Roque, ano sabi? China is a friend. Diyan pa lang certified na, no, na mga tuta sila ng bansang China. 'Di ba? Yung issue natin ngayon, no, wag yung wawalain 'yan. Kaya yan nagsusulputan yung mga corruption, yung mga nabuking na mga ginagawa ng mga corrupt na mga politiko dahil po yan mga kabatid sa kagagawan po ng bansang China. At ito po ngayon mga kababayan, no, ginagamit po ito ng China ngayon para pabagsakin, no, ang ating gobyerno. That's why ang narrative nitong mga Duterte, mga kabatid, magnanakaw si Marcos, kesyo corrupt si Marcos, bangag si Marcos, 'di ba? Kasi ang aim nila, no, is babagsakin ang Marcos administration at ilagay si Sara. Kasi ang bottom line, kapag naiupo si Sara uli sa Malacanang mga kababayan or naiupo ang isang Duterte uli, no, sa Malacanang mga kapatid, automatic yan, lalakas ang impluwensya uli ng China sa loob ng ating bansa. At yung US mga kababayan, unang-una yan sa agenda ng mga DDS, no, ng mga Duterte na patalsikin ang tropa niya nito, tropa ng US na nandito ngayon sa loob ng ating bansa. Pati yung impluwensya niyan, sisipain nila palabas yan mga kapatid. Dahil ang gusto ng China, sila ang malakas sa Pilipinas. Yun mga kababayan, wag natin kalimutan yan. Yung issue sa flood control, yung issue dyan sa DPWH, no, yung mga yan, no, hinahype yan mga kabatid, no, ng mga propagandista ng China para masira ang imahe ni President Marcos. Para mawala ang tiwala ng taong bayan kay President Marcos. Tingnan yung naratibo nila. No? Si PBBM ang nagbukas ng imbestigasyon, no, ng corruption sa DPWH, pero nire-reverse nila mga kababayan, no? Imbes na pasalamatan si PBBM, no, pinasama pa nila ang imahe ni President Marcos. 'Di ba? Imbes na purihin nila si Marcos mga kabatid dahil sa wakas mayroong presidente ang nanindigan sa loob ng kanyang administrasyon at pinaimbestigahan itong malawakang korupsyon, no, na minana pa ni President BBM sa mga naunang presidente na naupo sa ating bansa. No, imbes pasalamatan nila si Marcos na sa wakas may isang presidente tumayo at binuksan ang malawakang katiwalian sa DPWH. Mga kapatid, anong ginawa nila? Sinisi nila sa presidente yung mga ibinuking ni PBBM na malawakang korupsyon, no, na matagal ng kalakaran dyan sa loob ng DPWH. Ni-reverse nila kumbaga mga kababayan. Para ano? Para masira si Marcos. Yung nakikita lang ng mga bugok na mga DDS ngayon, no, na sumasamba kay Duterte, yung nakikita lang nila, ito lang mga issue na pinag-uusapan ngayon, hindi nila tinitignan mga kabatid, no, kung ano nga ba ang ano nga ba ang posibleng kahihinatnan nito kapag nagpatuloy ang ganitong maling naratibo, no, na ginagawa nila Duterte. Hindi nila naisip 'yon. Kasi nga mga kababayan, nalinlang na sila, no, nitong nila Sara Duterte. Itong mga DDS talagang nalunod na ito sa kahibangan, no? Sa kanilang pag-iidolo dito sa mga Duterte. Hindi nila alam mga kababayan na magiging mas worst ang tawag dito, mas magiging worst yung sistema ng ating bansa kapag naibalik pa itong mga Duterte sa Malacanang, no? Dahil panigurado mga kabatid, no, ang China babawi talaga yan sa kanilang mga nalugi, no, dito sa Pilipinas. Kasi nga mga kababayan,
Bilyon ang pinupuhunan ng China dyan. Bilyong dolyar mga kapatid ang pinupuhunan ng China dyan. Biruin nyo, ilang mga opisyal, no, ang pinupunduhan ng China. Di ba? Ilang mga trolls mga kapatid, no, ang binabayaran ng China para lang magkalat ng disinformation sa loob ng ating bansa. Di ba? Ganon yan mga kababayan. Hindi nakikita ng mga DDS yan. Yung mga bagay na yan, wala sa kanila yan. Kasi ang alam nila, magaling itong mga anak ni Digong. Magaling ang Duterte family. Tapos pagdating ng araw, tsaka lang nila marirealize yan na, tama nga pala. Hindi pala talaga kaibigan ang bansang China. Tsaka lang nila marirealize yan mga kapatid. Kapag lahat ng resources ng Pilipinas, ina-drain na po ng bansang China. Di ba? Akala nila mga kababayan, may magandang maibibigay itong mga Duterte sa kanila. Pero hindi nila alam mga kapatid, pagdating ng araw, sakali makaupo si Sara, kung sakali lang naman mga kababayan, kung sakali lang makaupo si Sara, hindi nila alam mga kapatid, iiwanan din sila, tatalikuran din sila ng mga Duterte. Di ba? Tignan nyo ngayon, itong mga nangyayari ngayon, tulad ni Madriaga. Pinakinabangan lang ni Sara noong nakaraang halalan. Ngayon mga kapatid, iniwan niya na parang tae si Madriaga. At ang masama pa, talagang sinisira nila ang imahe ni Madriaga ngayon. 'Di ba? Kung ano-ano mga aligasyon yung binabato nila kay Madriaga. Wala na. Wala na kasing pakinabang kay Sara Duterte itong si Madriaga. Ganon din ang gagawin ng mga Duterte mga kababayan sa kanilang mga supporters sa mga DDS. Iiwanan din nila na parang tae yan kapag nagampanan na ng mga Duterte yung kanilang tungkulin sa bansang China. Biruin mo, opisyal ng AFP nagpadala sa buyo, nagpadala sa mga maling naratibo nitong nila Sara Duterte. Nag-withdraw ng suporta sa kanyang commander-in-chief. Hindi ka ba naman tanga? Hindi mo man lang pinag-isipan. Or sadyang makitid lang din talaga siguro. Itong utak nitong hinayupak na ito. Kaya ito. Ngayon, kakaharapin mo ang iba't ibang klase ng kaso and hopefully lang, ipakulong ka at tanggalan ka ng mga benepisyo mo. 'Di ba? Kasi ang pag-withdraw mo ng suporta mo sa iyong commander-in-chief, sa iyong presidente, ay siya ding pag-withdraw mo ng suporta mo sa iyong inang bayan, sa iyong gobyerno. Ngayon, kung hindi mo na suportado yung gobyerno mo, bakit ka pa dapat bigyan ng mga benepisyo mo? 'Di ba? Ano 'yan? Nagtaksil ka na sa sarili mong bayan tapos gusto mo bibigyan ka pa, ng mga retirement benefits mo. Di ba? Hindi na dapat yan mga kapatid. Dapat lahat ng mga incoming na mga benefits na pwede niya makuha, i-forfeit na yan. Dapat forfeited na yan para nang sa ganun mga kababayan, hindi niya ma-enjoy yung mga bagay na yun dahil hindi naman talaga karapat dapat na ibigay sa kanya yung mga ganong pleasure mga kapatid. Dahil isa nga siyang traidor sa kanyang sariling bansa. Tuloy. Sa one case kung saan, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Kenneth Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but it's the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at the same time, unique ito. Dahil nga, hindi ito yung typical na mga issue noon, na kinakaharap ng bansa. This time kasi mga kapatid, matindi po. Dahil sa pagitan na po ng China at Pilipinas, yung issue na meron tayo ngayon.
Tapos merong ganitong sundalo. No, biglang nag-withdraw ng kanyang suporta sa presidente. Ibig sabihin, meron nang nangyaring bilihan ngayon, no, ng opisyal ng AFP. Oh, yun yung hula ko dito, mga kababayan. Nagkakabilihan na ngayon, nagkakapresyohan na. No, magkano ka ba para lang mag-withdraw ka ng suporta mo sa Commander-in-Chief mo? Kaya nasabi ko sa inyo, hindi ito magwi-withdraw ng kanyang suporta sa kanyang Commander-in-Chief kung walang malaking inoffer ditong pera. Inofferan to ng pera, mga kapatid. Whether this would have any consequence doon sa, number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod. Because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who, of course, you do know, has been charged with inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Ed. Wala eh. Hindi naman natin mapipigilan, mga kapatid, kung meron talaga tayong mga kababayan na mas pinipili nilang ibenta yung dangal nila kumpara sa panindigan yung prinsipyo nila. 'Di ba? May mga ganun talaga eh. Especially sa mga kababayan natin, mga Bisaya dyan, na mga DDS. Hindi ko nila lahat ang mga Bisaya, pero pag sinabing DDS kasi, mga kababayan, wala kasi tayong aasahan, no, na katinuan sa mga hinayupak na yan. Lalo na itong mga Bisaya, mga DDS. Nakaw. Literal na mga illiterate. Anyway, mga kapatid, uulitin ko sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion, no? And hindi ko po ito ginagawa or sinasabi para paniwalaan ninyo. At hindi rin ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung sang-ayon kayo, okay. Pag hindi naman, dislike nyo yung video natin, wala namang problema. Dahil nire-respeto naman natin, no, ang opinion ng bawat isa. 'Di ba? Maging illiterate ka man na DDS o intelligenteng klaseng DDS ka, nire-respeto po natin 'yan. Wala naman kasi tayong magagawa kung mangmang talaga kayo. Hanggang dito na lang, mga kababayan, and pasensya na kayo dahil medyo hindi maganda yung pakiramdam ko, kaya minsan nawawala ako. Anyway, no, I think nabigay ko naman siguro ng lahat ng aking analyzation, lahat ng aking inputs na ibigay ko naman siguro, no, sa bidyong ito patungkol nga dito sa ating kababayang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na isang taksil. Hanggang dito na lang, mga kapatid.